Kinilabutan ako pagkasakay ko pa lang sa motor kagabi dahil sa sinabi ng driver sa akin. Sigurado ako, patay yung katabi ko kanina sa kalsada. Yan yung sinabi niya sa akin. Story time. Umuulan ng malakas kagabi, tapos nagbuka ako ng motor pa uwi. Parang gusto niya talagang magkwento. Tawagin natin yung driver sa pangalan na Tony. Pasintabi lang dahil medyo sensitive yung ikikwento ko. Nangyari raw to sa Abad Santos. Nakatabi pa raw ni Tony sa stoplight yung biktima. Meron siyang angkas na babae. Ang sabi ni Tony, parang asawa niya. Malakas na raw yung ulan noon at pagka-green ng ilaw, biglang humarurot yung motor. Sobrang bilis daw ng takbo at pagkalipas ng ilang minuto, kitang-kita raw niya na nadulas yung driver. Hindi ata nakastrap yung helmet tapos tumama yung ulo ng driver sa gutter. Nagalusan lang daw yung angkas na asawa at paglapit ni Tony, nakita na lang niya na umiiyak yung babae at yung lalaki nangingisay at puro dugo yung muka. Pero hindi lang yun yung malalang kwento sa akin ni Tony. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako pina-follow, i-follow niyo na ako. Ang sabi niya sa akin, pero alam mo kung ano yung mas nakakatakot? Kapag sa tabi mo mismo namatay yung tao. Ang kwento niya, may nakita pa raw siyang isang aksidente nitong taon lang at nangyari yon sa Valenzuela. Motorcycle driver din at mabilis din yung takbo. Habang nagda-drive daw siya sa Valenzuela, bigla daw siyang nalubak tapos na out of balance. Sa sobrang bilis niya, bigla daw siyang tumilapon. Kitang-kita raw ni Tony na lumipad yung driver. Muntik pa nga siyang matamaan eh. Napahinto daw bigla si Tony at sa mismong gilid niya, doon nakahiga yung katawan ng driver. Mukhang sobrang luma din daw yung suot na helmet kaya natanggal. Nakita niya kung gaano kabilis naging kulay violet yung mukha ng driver na naaksidente. Gusto sanang tulungan ni Tony pero madami namang tao tsaka meron siyang pasahero na natatakot na kaya umalis na lang sila eventually. Sa puntong to, sinabihan ko si Tony na mag-ingat at magdahan-dahan. Sa sobrang takot ko sa kwento, parang umiikot yung sikmura ko at kung ano-ano yung nai-imagine ko. Pagdating namin sa bahay, may sinabi pa sa akin si Tony. Alam mo sir, mabilis din ako magpatakbo ng motor kapag wala akong pasahero. Kinakabahan na ako noon. Bigla niyang tinanggal yung helmet niya. Bigla niyang sinabi, 140 po yung pamasahe. Akala ko sasabihin ni Tony na sumemplang din siya tapos bigla siyang nagmumulto sa mga tao.